Mga minamahal naming kapatiran kay Kristo Jesus, ngayon nga po ang biyabahagi mensahe para sa gabing ito, Visible and Invisible World. Ayan po. Visible and Visible Worlds. Ibig sabihin ng worlds with S, maraming pong mga bagay o maraming mga lugar sa invisible world. Mga kapatiran namin sa pananampalataya, this visible world was built by invisible world. In other words, it was created from the invisible world to the invisible world through the Word of God. Itong nakikitang mundo ay nilikha o tinayo sa magitan ng hindi nakikitang mundo. Sa ibang salita, nilikha ito mula sa hindi nakikitang mundo patungo sa nakikitang mundo sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos Ama. Kaya, the visible world and the invisible world have a relationship. So we can explain the visible world through the invisible world. Kaya, sa magitan nito, itong nakikitang mundo at hindi nakikitang mundo ay meron silang ugnayan sa isa't isa. Kaya naman, maaari natin ito mapaliwanag sa magitan ng mundong nakikita natin sa magitan ng mundo na hindi natin nakikita. Kaya sa gabing ito, inuudyokan ko po kayong lahat, higit sa lahat sa mga sumasamba ngayon sa Facebook Live, na itong mensaheng ito ay sadyang napakahalaga sa bawat isa sa atin. Bakit po? Sapagkat maraming mga problema, pagsubok, karamdaman, kahirapan, mga sakuna. Subalit, hindi natin nalalaman na nanalangin lamang tayo na pagalingin, humingi sa ating Diyos Ama. Hindi natin alam, sa magitan ng mensaheng ito, meron palang ibang bagay na mahigit na kinakailangan nating ipanalangin. Sa ibang mga salita, itong nakikitang mundo na ito ay nilikha sa magitan ngayon ng mga lugar na hindi nakikita o spiritual principles. When Jesus explaining the spiritual world, He used to parable. Makikita natin sa 4 Gospel ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo, Mark, Luke, and John, si Jesus ay hindi nagbabanggit ng direktang salita. Lagi siyang gumagamit ng salita mula sa parabola o sa talinhaga sapagkat ito ay ginagamit niya, sapagkat ito'y nakabibilang sa spiritual na mundo. Kung mapapansin natin at babasa tayo ng Biblia, lahat ng sinasabi ni Jesus ay sa magitan ng mahiwagang talinhaga. Just as this visible world has order and organization, the invisible world also has order and organization. Dito sa sanlibutan at nakikitang lugar o mundo, meron tayong mga pagkasunod-sunod o organisasyon. Subalit ganun din po sa spiritual na mundo o sa mundong hindi nakikita ay meron din po silang organisasyon at pagkasunod-sunod. It can be happen in visible world what we see through spiritual world. Ayan po. Sinabi sa atin ngayon, ito'y mangyayari sa magitan ng mundong nakikita natin ang mga bagay sa magitan ng spiritual na mundo. Halimbawa dito, makikita natin sa aklat ng pahayag na sinabi to blow the bowl or blow the trumpet. Ibig sabihin sa magitan nito na paghipan ng trumpeta. Then, makikita natin sa pahayag, sa libro ng pahayag, disaster comes to the world from spiritual world. What can see? So we can say the spiritual world and the visible world have an organic relationship each other. Makita natin ang mga disaster o yung kaguluhan ay dito na makita natin sa sanlibutan ay mula po sa spiritual na mundo na hindi natin nakikita. Kaya maaari nating sabihin na itong spiritual na mundo at mga mundong nakikita natin ay meron silang ugnayan sa isa't isa. However, if you recognize the spiritual world and open your eyes to the spiritual world or have knowledge,
You can look at the problem from spiritual world and explaining the phenomenon. Ayan po. Makikita natin dito kung kikilalanin natin ang spiritual na mundo, kung bubuksan lamang natin ng ating mga mata dito sa spiritual na mundo, o magkaroon man lamang tayo ng karunungan o kaalaman, makikita natin na ang lahat ng problema mula sa spiritual na mundo ay pinapaliwanag sa magitan ng mga nangyayari dito sa sanlibutan. Para sa halimbawa, if an earthquake occurs in the visible world, earthquakes are interpreted as natural disaster and tectonic changes. Halimbawa, kung makikita natin ang lindol dito sa sanlibutan o nakikita ang mga lindol, ipinapaliwanag lamang natin dito na ito'y natural lamang nangyayari. Sinasabi natin sapagkat ang lindol ay natural disaster nitong kalikasan. Normal lang nangyayari ang mga tectonic changes o pagbabago ng lupa sa ilalim. However, from the perspective of invisible spiritual world, it is understood as a sign of the judgment of God. Gayunpaman, sa magitan ng invisible world o spiritual world, maunawaan natin na ito na pala ang senyales ng paghuhukom ng ating Diyos Ama. Dito sa sanlibutan, yung mga scientifico natin, mga science, technologies, o mga organisasyon dito sa sanlibutan, alam nila, sinasabi nila, na ito na pala ay natural ng pangyayari. O natural lang itong nangyayari. Bilang mundong ito, meron tayong nature na nangyayari at ito'y earthquake ay natural lamang. Subalit, ang pagpapaliwanag sa spiritual na mundo, ito na pala ay senyales ng paghuhukom ng ating Diyos Ama. Hindi lamang po paghuhukom. And of the second coming of Jesus, therefore, it can be interpreted as a warning to repent our sin. Ito na pala ang mga senyales na muling pagbabalik na pala dito ng ating Panginoong Jesucristo. Gayunpaman, sinabi sa atin o ipiniliwanag sa atin na ito na pala ay babala upang magsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Maraming bagyo, maging ang bagyo, hindi lamang ng lindol. Maging ang bagyo, dumarating dito sa bansa natin, sa isang taon, umaabot ito ng 20 plus, 23, 24, 25, 27 na bagyo sa isang taon. Alam natin na ito'y natural lamang sapagkat ito'y sa magitan ng init o yung sa dagat, dahil sa ocean, sa Pacific Ocean, merong araw yung moisture ng init ay umakyat sa ulap at ito'y naglilikha raw po ng pag-ulan o pagbagyo. Ito yung pagpapaliwanag ng mga scientists. Subalit, ang pagpapaliwanag sa spiritual na mundo, ito na yung mga senyales ng huling araw. Ito na yung warning para sa bawat isa sa atin na tayo'y magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Ito'y warning na pala o babala sa bawat isa sa atin na talikuran natin ang gawa ng masama. Mga minamahal naming kapatid, sa Facebook Live, tayo'y nasa malayong lugar. Hanggat maaari, gawin natin ang ating makaya para paghahanda, makapagsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. If you don't know about the spiritual world, God, and the Bible, no matter how many disasters God warns you, you don't realize it. Kung hindi natin alam ang tungkol sa spiritual na mundo, hindi natin alam, hindi natin kilala yung Diyos, hindi natin alam ang Biblia, kahit gaano pa man o gaano karami ang mga dilubyo, ang mga bagyo, ang mga lindol,
o ang babala sa atin ng ating Diyos Ama, hindi natin to mauunawaan. Hindi natin to malalaman. Hindi tayo makapaghahanda. Because people who recognize only the visible world do not accept the message to turn their sin back. They only understand it as a natural phenomenon. Sapagkat ang mga tao na kinikilala lamang nila kung ano ang kanilang nakikitang mundo, hindi nila tinatanggap ang ganitong uri na mensahe na talikuran nila, talikdan nila ang kanilang kasalanan. Iniisip lamang nila itong virus na ito, itong coronavirus na ito, ay natural phenomenon. Iniisip nila itong bagyo, earthquake, matinding init, El Nino, tagtuyot, natural phenomenon. Pero hindi po. One of the signs, end times. Ibig sabihin, isa sa mga araw, isa sa mga senyales ng mga huling araw. Mga kapatiran namin, gumising po tayo. Gising po. Di natin alam kung kailan babalik si Jesucristo. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng ating Diyos Ama. Hindi natin alam kung saan tayo aabutan ng rapturing. Sinabi sa atin, ang pagbalik ni Kristo ay kagaya ng magnanakaw. Hindi alam ang oras, hindi alam ang panahon. Ganun din po sa panahon natin ngayon. Darating si Kristo sa hindi natin nalalaman. Darating si Kristo nung nararamdaman natin na tayo'y komportable sa buhay. This is why many people did not repent of their sins when disaster came in the book of Revelation. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga tao ay hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kapag ang mga salot o mga dilubyo ay dumating o makikita natin sa libro ng pahayag. Their thoughts, knowledge, and theory think that God does not exist. Iniisip nila sa kanilang kaalaman, sa kanilang mga teorya, iniisip nila ang Diyos ay hindi namubuhay. Therefore, they think that it is only natural disaster because the phenomenon is only interpreted in the visible, physical world. Iniisip nila, iniisip nila na ito'y natural lamang pangyayari. Dahil ito'y natural na pangyayari dito sa sanlibutan, ipinapaliwanag nila ito sa magitan ng nakikita nilang mundo. Tandaan natin, please remember, therefore, they do not recognize sin and do not repent. On the contrary, those who know spiritually recognize that it is God's judgment. Tandaan natin, kung tayo ay hindi natin kinikilala ang pangyayari ngayon, ang mga dumarating ngayon, ang mga nararamdaman natin ngayon, dahil diyan, hindi tayo nagsisisi. Bakit ang tao hindi nagsisisi? Kasi iniisip nila na malayo pa naman darating ang Diyos. Meron pang oras. Bakit ang tao hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan? Bakit ang tao patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan? Kasi wala pang senyales ng huling araw. Malayo pa ang pagbabalik ng Panginoon. Siguro sabi 20 years, 30 years pa raw, 40 years pa daw. Hindi po, walang nakakaalam. Kagaya po sa talinhaga ni Jesus, may isang manggagawa na kung saan naglululala sa kanyang buhay. May manggagawa doon na sinasabi na malayo pa naman pagbabalik ng Panginoon. Pero sa hindi inaasahan, dumating ang kanyang Panginoon. Ganun din po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, gaano kahalaga, gaano kaseryoso ang mensaheng ito, kinakailangan natin mabatid at pagsisihan ang kasalanan natin.
No matter what, paano namin may emphasize itong senyales, itong repentance, hindi ito sapat para tayo ay magsisi mula sa kaibuturan ng ating puso. A warning that God will turn away from sin. And when they see such a phenomenon, they are repenting. Coronavirus is the same. Ito na pala ang babala ng ating Diyos Ama. Kinakailangan na natin talikuran ang ating mga kasalanan. Kinakailangan na natin talikdan ang lahat ng ating mga kasalanan. Kapag nakikita natin ang ganitong mga pangyayari dito sa sanlibutan natin, pakiusap, magsisi tayo sa lahat ng ating kasalanan. Ganito rin po sa coronavirus. The people don't believe God. They think that it is come from China. But the people who open spiritual eyes, they sense it comes from God's punishment. Yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, iniisip nila itong coronavirus na ito ay galing lamang sa China. Iniisip nila na ito'y nilikha ng tao lamang. Ang virus na ito pinakalat sa buong mundo, kumain ng paniki, kung ano-ano pa yung mga teorya na lumalaganap sa mundong ito sa magitan nitong coronavirus. Subalit yung mga taong bukas ang kanilang spiritual na mata, naramdaman nila ito, na ito na pala ay parusa ng ating Diyos Ama. Mga kapatiran, ito na pala yung end of the days. Ito na pala yung warning ng Diyos para magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Huwag po tayo magbulag-bulagan sa mga nangyayari. Kung open yung spiritual eyes natin, kung meron tayong sense na ito na pala yung God's punishment, maaaring magsisi tayo araw-araw. Maaaring magsisi tayo minu-minuto. Because Satan and the devil are also God's creations. So, they can only work that God allows. Diseases, too, in the material world, sapagkat si Satanas at ang demonyo ay nilikha rin ng ating Diyos Ama. Gumagawa o kumikilos lamang sila kung ito ay papahintulutan ng ating Diyos Ama. Ganito rin po yung mga karamdaman dito sa mga material na mundo. Ordinary people can focus only on diseases. However, Jesus is pointing out not only the physical, but also the fundamental part of sin. Ang mga ordinary mga tao, nagpo-focus lamang sila kung ano po yung mga karamdaman na kanilang dumadating sa kanilang buhay. Gayunpaman, si Jesus ay tinuro hindi lamang sa physical na pangyayari. Subalit, tinuro niya rin ito ay sa iba't ibang uri o parte ng kasalanan. John 5:14. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "Behold, you have become well. Do not sin anymore, so that nothing worse happen to you." Ayan po. Sa Tagalog, pagkatapos ay natagpuan siya ni Jesus sa templo at sinabi sa kanya, "Tingnan mo, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka may mangyari pa sa iyo na lalong masama." Ipapahiwatig dito na kung saan, sinabi dito, ito yung kwento, ito yung tagpo na kung saan merong lumpo. Sa kwentong ito, merong lumpo o paralisadong pangatawan. Sinabi niya dito, sapagkat ang kasalanan o ang karamdaman, ang sakit, ay buhat sa espiritual na mundo, ito ay kasalanan. Nananalangin tayo, Father God, pagalingin mo ako. Pero hindi natin alam yung mas mahalaga pa kaysa doon. Ano yung mas mahalaga?
pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Repent. Bakit tayo may karamdaman? Bakit tayo may disease? Disorder, karamdaman, sakit, aksidente. Bakit tayo merong nararamdaman ng mga ganung bagay? Buhat sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Kaya sinabi dito ni Jesus, tignan mo, ikaw ay gumaling na. Sa kulay pula, huwag ka nang magkasala. Gumaling siya dahil nagsisi siya sa kanyang kasalanan. In-emphasize ni Jesus na huwag na siyang gagawa muli ng kasalanan. Jesus told, don't commit sin again, not to be worse, more. There are many diseases that can be cured with modern medicine. Sinabi pa sa kanya ni Jesus na huwag ka na muli gagawa ng kasalanan para hindi pa to lumala. Tandaan natin dito sa visible world, there are many diseases that can cured with modern medicine. Dito sa mundo natin, may iba't ibang uri ng karamdaman na maaring pagalingin sa magitan ng mga modernong medisina. However, this is a physical healing. But the part of the underlying sin cannot be healed. Ayan. Isa pa, however, this is a physical healing. But the part of the underlying sin cannot be healed. Ayan po. Ito'y physical na kagalingan. Subalit ang ibang mga kasalanan o ibang mga sa likod nito, may mga kasalanan pa, hindi siya maaaring pagalingin. Basahin natin. When Jesus healed the paralytic, He pointed out the invisible sin. In other words, sin is an invisible spiritual world. Ayan po. In other words daw, ang kasalanan ay nabibilang sa lugar na hindi nakikita o spiritual world. Nung pagalingin ni Jesus ang isang paralitiko, sinabi niya o pinoint out niya ang kasalanang hindi nakikita. Ibig sabihin na kasalanan pala natin sa invisible world. Therefore, Jesus proclaimed that his sins were forgiven and healed physical diseases. In other words, as he said, blessed are those who are forgiven and conceal their sins. Gayunpaman, si Jesus ay pinoklama na ang kanyang mga kasalanan ay napatawad na. Sinabi niya, ikaw, napatawad na ang iyong kasalanan. Ibig sabihin, napagaling na ang kanyang pisikal ng mga karamdaman. Sa ibang salita, sinabi niya, mapalad ang mga taong pinatawad at inayos ang kanilang mga kasalanan. Okay, mga kapatiran sa Facebook Live, ano bang ibig sabihin nito? This means that if you are forgiven of sins, you can be cured of physical diseases. Amen? Ibig sabihin, kung tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan, ang ating pisikal na karamdaman ay gagaling na. Therefore, we must focus on the spiritual, not on the outward. Kaya kailangan tayo mag-focus sa spiritual, hindi sa mga panlabas lamang. Opo, minsan napapagaling tayo ng mga modern medicine. Napapagaling tayo ng mga modernong medisina. Napapagaling tayo ng mga gamot, ng mga treatment. Subalit, dapat nating tandaan, anuman ang nangyayari sa atin ay sanhi ng kasalanan. Saang kasalanan? Invisible world, spiritual world. Sapagkat merong spiritual world, invisible world. If we are only conscious of the world we see, we cannot realize the fundamental spiritual message.
Kung tayo po ay lagi lamang tinitignan lamang natin ang mga physical o mundo na atin nakikita, hindi natin mauunawaan ang iba't ibang uri ng spiritual na mensahe. The invisible world changes what we see, the visible world through seek God, close to the Word, and focus Jesus. Ang hindi nakikitang mundo ay nagbabago lamang kung titignan natin dito sa mundo na nakikita natin sa magitan ng paghanap sa Diyos, lagi o malapit sa salita at nakapokus kay Jesus. Remember, it means that when the invisible world changes, the visible world in reality changes. Kung magbabago ang mundo na hindi natin nakikita, ganito rin po, magbabago ang mundo na nakikita ng bawat isa sa atin. Remember, it means your circumstances will change, your home will change, and spiritual blessing will arise. Naunawaan niyo po? Balikan natin. It means when the invisible world changes, o kapag nagbago na ang invisible o may pagbabago sa spiritual na mundo, may pagbabago din sa physical na mundo. Ibig sabihin, ang ating kalagayan, may mga pagbabago sa ating kalagayan, may pagbabago sa ating tahanan, at may magbabago sapagkat ang spiritual na pagpapala ay tataas sa bawat isa sa atin. That's why kinakailangan nating hanapin ang ating Diyos Ama. Seek God. Hanapin natin yung Diyos. Baguhin o pakilusin natin ang puso ng ating Diyos Ama. Once na pakilos natin ang puso ng ating Diyos Ama, everything will change. Blessing will arise. Paano natin mapapagbago ang spiritual world? Paano natin makipapakilos ang puso ng Diyos kung wala tayong ginagawa? Kung wala tayong effort, paano natin mapapakilos ang puso ng Diyos? Paano tayo tatawaging spiritual blessings will arise? Therefore, we must change the visible spiritual world to make visible world a blessing. Gayunpaman, kinakailangan natin tandaan, kinakailangan natin baguhin ang mundo na hindi nakikita o spiritual na mundo para dito sa mundo natin na nakikita ay mapuno tayo ng pagpapala. Now, how then should we change the spiritual world? Paano? Paano dapat natin baguhin ang spiritual na mundo? 2 Chronicles 7:13-15. Samahan niyo ako magbasa. Maybe when I close the sky and it does not rain, or when I make the grasshopper eat local food, or when a plague spreads among my people, if my people who are called by my name turn from their wicked ways and humble themselves and pray and find my face, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Now, I will raise my eyes and listen to the prayers spoken here. Ayan po. Nanawaan niyo po? Amen? Ito po yung pagpapaliwanag. Here, there are conditions for God to lift His eyes and listen to our prayers. Ngayon, sinabi sa atin dito ng ating reverend, nandito mga kondisyon ng Diyos upang makita niya tayo, upang makinig siya sa ating mga hain o daing. Tandaan natin, mga kapatiran, gusto ba natin napakinggan tayo ng Diyos sa ating panalangin?
May pagpapala ba tayo na inaasam-asam na hindi hanggang ngayon na hindi pa natin nakukuha? Meron ba tayong naisin makuha sa ating Diyos Ama? Naisin ba nating gumaling sa ating mga kasalanan? So, merong kondisyon yung Diyos. Makinig tayo maigi. May kondisyon ng Diyos para iangat niya ang kanyang mata. May kondisyon ng Diyos para pakinggan niya ang ating mga panalangin. This means that changing the invisible world and moving and changing God's heart. Amen? Ibig sabihin, ang pagbabago ng hindi nakikitang mundo ay kayang baguhin ang puso o pakilusin ang puso ng ating Diyos Ama. When you touch God's heart and move God's heart, God will work. Remember, isa pa, when you touch God's heart and move God's heart, God will work. Naisip mong gumaling, pakilusin mo ang puso ng Diyos. Seek God. Hanapin mo ang Diyos. Tandaan natin, katukin niyo ang puso ng Diyos sapagkat ang puso ng Diyos ay mas malawak pa kaysa sa langit na ating nakikita. Katukin niyo yung Diyos. And things are happening in the invisible world. Remember, when things happen in this invisible world, things actually appear in real visible world. Kapag ang mga bagay na nangyayari, may mga pangyayari sa mundong hindi natin nakikita, spiritual na mundo, ito rin ay makikita dito sa tunay na nakikitang mundo. Therefore, although the visible world is important, we must be near God so that we can move the invisible world. God doesn't want to just go back and forth to church. Ayun po. Gayunpaman, kinakailangan ang mundo na nakikita natin ay talagang napakahalaga. Kinakailangan natin lumapit pa, maging close sa Diyos. Lumapit pa tayo sa ating Diyos Ama. Sa gayon, mababago natin, mapapakilos natin ang spiritual na mundo. Hindi gusto ng Diyos na pupunta lamang tayo sa simbahan. Pupunta, aalis. Pupunta, aalis. Punta lang dito, uupo. Pagkatapos ng worship, uwian na. Ganun lang. Walang effort. Opo, nandun na tayo. Sa pagpunta nyo dito, may simba kayo, nandun na tayo. Ano yung hinahanap ng Diyos? Yung puso natin sa pagsamba. Ano yung puso natin ngayon sa pagsamba? Pupunta lamang po ba tayo dito kasi natatakot tayo na papagalitan? Pupunta lang po ba tayo dito sa simbahan kasi meron parang naagis na lamang natin? Hindi po. Dapat hindi ganun yung reason natin kung bakit tayo nandito. Ang reason natin upang baguhin, pakilusin ang puso ng ating Diyos Ama. Yun dapat yung reason natin. God told us not to step only the garden of my house. God wants each of us love God and center of heart. Hindi gusto ng ating Diyos Ama na pumunta lamang tayo dito sa kanyang tahanan. Gusto ng Diyos ang bawat isa sa atin ay magmahalan at gawing center ng ating puso ang ating Diyos Ama. And God also show Himself to those who love God. Then we will see how we can turn the invisible world into a visible reality. Amen? Makikita natin dito ang Diyos. Pag napakilos natin ang puso ng Diyos, na bago natin itong invisible world o mundong hindi nakikita, tandaan natin, hindi tayo mawawalan ng pagpapala. Magpapakita ang Diyos sa bawat umiibig sa Kanya. Kawikaan 8:17. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan.
Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Katukin niyo ng Diyos. Katukin natin ang puso ng ating Diyos Ama. Then we will see how can we turn the invisible world in the visible reality in. Ibubuhos sa atin ng Diyos ang masaganang pagpapala. Basahin pa natin 2 Chronicles 7:13-15. Maybe when I close the sky and it does not rain, or when I make the grasshopper eat local food, or when the plague spreads among my people, if my people who are called by my name turn from their wicked ways and humble themselves and pray and find my face, then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land. Now I will raise my eyes and listen to the prayer spoken here. Ayan po. Mamaya ipapaliwanag sa atin ni Reverend kung paano. First, we must turn away from the evil way. Ayan. Paano papakinggan ng Diyos ang ating panalangin? Paano sasabihin sa Diyos o paano tayo titignan o malilip yung eyes ng Panginoon? Paano natin mapapakilos ang puso ng ating Diyos na mababago ang spiritual na mundo? Una, we must turn away from the evil way. Talikdan natin ang mga masasamang bagay o daanan, masasamang paraan. To depart from the wicked way is to fear and respect Jehovah. The Proverbs say that fearing Jehovah means hating wickedness or evil. Para mga kapatid namin sa Facebook Live, para mapalayo tayo mula sa masasamang mga gawain, kinakailangan tayo ay magkaroon ng pagkatakot at respeto kay Jehovah o sa ating Diyos Ama. Sinabi sa atin ng kawikaan, ang pagkatakot sa Diyos ay pagkapuot sa kasamaan. Ang pagkatakot sa Diyos ay pagkapuot sa kasamaan. Kawikaan 8:13. Kinakailangan natin malaman ngayon, mga kapatid namin sa pananampalataya, mga kapatid namin sa Facebook, did you fear God? Natakot ba tayo sa Diyos? Sa Facebook Live, natakot ba tayo sa Diyos? Paano tayo matakot sa Diyos? Natakot ba tayo? Yan ang dahilan kung bakit pumupunta tayo sa simbahan? Hindi po yun ang tunay na pagkatakot. Sinabi dito sa kawikaan, ang pagkatakot kay Yahweh ay kapuotan ang kasamaan. Kung natatakot tayo sa Diyos, kapuotan natin ang kasamaan. Hating wickedness. Hating evil way. Kasalanan. Kung napupuot tayo sa kasalanan, sa kasamaan, natatakot tayo sa ating Diyos Ama. Bakit ang tao gumagawa ng kasalanan? Kasi hindi natatakot sa Diyos. Basahin natin ang paliwanag. In other words, he says that it is evil to not fear God and not respect God. Because we do not fear and respect God, we do not obey what the Bible says. Sa ibang salita, sinabi niya na ang pagkatakot, ang paggawa ng kasamaan ay hindi pagkatakot sa Diyos at hindi pagrespeto sa ating Diyos Ama. Hanggang ngayon, may kasalanan pa rin. Opo, araw-araw nakagawa tayo ng kasalanan. Dahil tayo namubuhay dito sa maduming mundong ito, dahil namumuhay tayo sa makasalanang mundong ito, opo, may kasalanan tayo. Yan ang dahilan kung bakit araw-araw dapat tayong magsisi.
Isipin natin, dati hindi natin nagagawa ang bagay na ito, ngayon nagagawa na natin sapagkat may spiritual na mundo. May mga kaaway na dyablo at satanas. Dati sinasabi natin, hindi ko magagawa ang bagay na ito. Subalit ngayon nagagawa na natin. Ibig sabihin natatalo tayo sa kaaway na dyablo at satanas. Ibig sabihin, hindi na tayo naniniwala o natatakot sa ating Diyos Ama. Yun po ang dapat nating bantayan. Kung hindi tayo natatakot sa ating Diyos Ama, kahit gumawa tayo ng kasalanan o hindi, wala tayong pakialam. Kasalanan tong paggawa natin o hindi, wala tayong pakialam. Bakit? Ang puso natin, hindi na centralized dito ang ating Diyos Ama. Suriin natin ang ating sarili. Ako, tayong lahat. Hindi lamang kayo. Ang mensaheng ito ay para din sa akin. Bakit tayo gumagawa ng kasalanan? Isipin natin. Sabi sa atin, coram Deo life. Ano yung coram Deo life? In front of God. Kung in front of God tayo, o nasarapan tayo ng Diyos, paano tayo magkakasala? Now, ngayon, end of the days. Kaaway na dyablo satanas, napakabilis. Because we do not fear God and respect God, we do not obey what the Bible says. Ano ba yung sinasabi sa Biblia? Kinakailangan natin paglaanan ng araw ng pamamahinga. Kinakailangan natin ibigin ng ating kapwa. Kinakailangan tayo magbigay ng ikapu. Kung anong pagpapala natatanggap natin, anong sabi sa Biblia? Malakias 3:10, ibigay natin ang buong ikapu natin. Ano ba yung buong ikapu? 10% lang ng ating kinikita. Ang money o pera ay pananampalataya sa Diyos. Ang pera ay pananampalataya sa Diyos. Kung hindi tayo magbibigay ng wastong ikapu, hindi tayo magbibigay ng ikapu o ng pasasalamat sa ating Diyos Ama, it means hindi natin mahal yung Diyos. Paano tayo ngayon makakasabi na tayo'y may pananampalataya? Coronavirus na lumipas, 3 months, 6 months, 7 months, 8 months, pang 9 months, pang 10 months na ngayon, hindi kami humihingi ng pera. Subalit ang Diyos nakikita ang puso ng bawat isa sa atin. Talagang nakacentralize ba si Diyos sa puso natin? Since Jehovah God is the creator of the heavens and the earth and the master of all things in the universe, how can we not be afraid? Kung kinikilala natin si Jehovah, yung Diyos na lumikha ng langit, lumikha ng lupa, lumikha ng tao mula sa alabok, papaano tayo hindi matatakot sa Kanya? Therefore, He tells us to fear and respect Jehovah and keep the commandments. Then, He said that He would listen to the prayers. Sinabi niya sa atin, matakot at irespeto natin ang Diyos, panatilihin ng Kanyang mga kautusan, sa gayon, tayo ay papakinggan ng ating Diyos Ama sa ating mga panalangin. Naunawaan po natin? Secondly, it tells us to lower yourself. Proverbs 22:4, the rewards of humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Ang reward o yung regalo ng pagtao mapagkumbaba at mga tao natatakot sa Diyos ay kayamanan, katanyagan, at buhay. So, what is humble? Ano po ba yung humble? A person who is born out of sin and knows his sin, they repent deeply their sins, and they do not judge others. Ang tao na ipinanganak o iniluwal dito sa kasalanan ay alam ang kanyang kasalanan. Nagsisisi sila ng maitaimtim sa kanilang mga kasalanan
at hindi man lang nila kayang humusga ng ibang tao. They do not condemn others, don't assert them, they realize their own beams, and they don't criticize others. Yung tao magpakumbaba, hindi nanguhusga. Yung tao magpakumbaba, hindi nangungondena. Ang tao magpakumbaba, hindi niya isinisiwalat ang kasalanan ng ibang tao. Ang tunay na magpakumbaba, hindi niya sinusuri ang kamalian ng ibang tao. Tandaan natin, true humble is not complaining. Ang tunay na magpakumbaba ay hindi nagrereklamo. Hindi naninibugho. Lagi sila nagbabasa ng Biblia. They read the Bible always. Humble ba tayo? Kung humble tayo, magbabasa tayo ng Biblia palagi. Nasaan na po ba tayo sa Biblia? Mga kapatiran, sa simbahan, sa Facebook Live, nasaan na po ba tayo sa Biblia? Malapit na po yung due date natin. If we really love God, mag-spend tayo ng oras para sa Diyos. Dahil lang ba inutos to ng ating reverend? Hindi po. Kung mahal natin yung Diyos, susunod tayo sa kanyang kautusan. Yes, ang pagbabasa ng Biblia, kautusan ng Diyos. Sinabi nga sa atin ni Josue, dili-dili mo yun araw-gabi. Ano yung dili-dili mo araw-gabi? Yung aklat ng kautusan. Ano yung aklat ng kautusan? Bible. Amen? Ang tunay na humble is no boast that I have memorized many verses of the Bible and reading. Ang tunay na magpapakumbaba, hindi nila itinataas, pinagmamalaki sa kanilang sarili na magaling ako sa pag-alala o pag-memorize ng mga bersikulo sa Biblia. Hindi nila pinapalandakan na ito na nabasa ko. Ito na yung nabasa ko, nandito na ako. Hindi nila tinataas ang kanilang sarili. Anyone who repents and thinks he is truly a sinner, he is ashamed of receiving praise from others. Ang tunay na pagsisisi o sino man magsisi sa kanyang mga kasalanan at iniisip niya, ako ay tunay na makasalanan. Diyos Ama, ako ay tunay na makasalanan. At nahihiya siya na makatanggap ng papuri mula sa ibang tao. Ayaw niya na ibulgar ang kanyang sarili at purihin ng iba. Ang mga ganitong uri na nabanggit ng mga tao, sila yung tunay na magpapakumbaba. Pasok ba tayo sa qualification? Kung hindi pa tayo pasok sa qualification, may oras pa. Bibilisan ko konti. Third, he tells us to pray and find the face of God. He tells us to pray. Sinabi niya sa atin na manalangin tayo. Sa halip na manalangin at humingi ng resolba sa ating mga kasalanan, sinabi niya, He asks you to find the face of God. In the Old Testament, when a sinner sees God's face, he dies. Subalit ngayon, sinabi niya sa atin, hanapin natin ang mukha ng ating Diyos Ama. Sa lumang tipan, ang mga makasalanan, kapag nakita nila yung Diyos, sila ay mamamatay. Gayunpaman, asking to find the face of God means to circumcise the heart without defect. Ano bang ibig sabihin nang hanapin natin ang mukha ng Diyos? Ibig sabihin na hanapin natin ang mukha ng Diyos ay padalisayin natin ang ating puso. Gawin natin banal ang templo ng Diyos, ang ating katawan, by making the heart clean and holy. Sa magitan ng gawing banal at malinis ang puso. Therefore, those who have problems and diseases should pray. In order to cleanse yourself, you must be sensitive even small sin. Gayunpaman, sa lahat ng mga problema, mga karamdaman, mga kapatid, tayo ba'y may problema?
Mga kapatid, tayo ba may karamdaman? Meron ba tayong pray items? Kailangan daw tayong manalangin. Sa pagkasunod-sunod upang linisin ang inyong sarili, kinakailangan natin maging sensitibo kahit sa maliit na kasalanan. Ito yung pagiging gising sa ating pananampalataya. Fly poop is poop, and small sins are sins. So you have to react sensitively to even the smallest sins. Ang tae ay tae. Ang maliit na kasalanan, ganoon din kasalanan. Kaya kinakailangan tayo maging sensitibo kahit sa maliit na mga kasalanan. And to thoroughly repent and become holy day and by day is to find the face of God. Ayun. Para mahanap natin ang mukha ng Diyos, kinakailangan tayo magsisi pala na magsisi. Kinakailangan pala tayo na maging banal araw-araw, hanapin ang ating sarili, maging sensitibo sa kahit sa maliit na kasalanan, ito daw po pala yung paghahanap sa mukha ng ating Diyos Ama. In this way, you fear and respect. Sa ganitong pangyayari, ikaw pala, kung kayo ay matatakot at rerespeto ang ating Diyos Ama and turn away from evil, humble yourself. Kung gusto natin talikuran ng kasamaan, humble yourself. Pray and ask for the peace of God to be holy. God will forgive your sins and heal the earth. Ibig sabihin, ang iyong karamdaman. Kinakailangan natin iwasan, talikdan ng ating mga kasalanan. Magpakumbaba tayo. Kinakailangan natin manalangin at hanapin ang mukha ng Diyos. Ano yung hanapin ang mukha ng Diyos? To be holy. Ang ating Diyos Ama, asahan natin. Papatawarin tayo sa ating mga kasalanan at paggagalingin ang ating mga karamdaman. Pinangako ng Diyos, napapakinggan niya ang lahat ng ating daing. We cannot be absolutely holy by our works. Kung gagawin lamang natin sa ating sarili man ang magpapakabanal, hindi talaga natin kayang gawing banal ang ating sarili. Therefore, we must trust God completely and seek God's grace. Asking for God's grace is trust and faith in God. Gayunpaman, kinakailangan natin magtiwala sa Diyos. Hanapin ang biyaya ng Diyos. Hanapin o hingin natin ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos o hanapin ang biyaya ng Diyos ay pagtitiwala at pananampalataya sa ating Diyos Ama. Therefore, when there is a problem, you have to find the underlying problem. We must understand why you cannot receive the answer through prayer and God's Word. Ngayon, nagtataka tayo. Ako, panalangin ako ng panalangin, walang kasagutan. Gusto ko ng kagalingan, walang kagalingan. Gusto ko ng biyaya, panalangin tayo ng panalangin, walang biyaya. Bakit? Kaya tanong natin, bakit po? Bakit? Buhay ba yung Diyos? Sa halip na tanungin natin ang Diyos, bakit hindi natin suriin ang ating sarili? Bakit hindi natin suriin kung may kasalanan ba tayo o wala? Sapagkat kung tayo ay may kasalanan, tayo ay namumuhay dito sa visible world, ang kasalanan hindi nakikita. So we must to repent. Kailangan tayo mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. We must understand why you cannot receive answers. Kinakailangan natin maunawaan kung bakit hindi tayo nakakatanggap ng kasagutan sa magitan ng panalangin at ng salita ng Diyos. Bilang conclusion, sa conclusion nito, palakpakan natin ang ating Diyos Ama. Maraming po salamat. Bilang kabuuan ng mensahe, first, in order to fear Jehovah, you must know God through the Bible, fear and obey. Sa pagkasunod-sunod upang matakot sa ating Diyos Ama, kinakailangan mong kilalanin yung Diyos.
sa magitan ng pagbabasa ng Biblia, sa pamamagitan ng pagsunod. Pangalawa, if you want to humble yourself and be humble, you must repent. Kung gusto nyo na magpakumbaba sa inyong sarili, kinakailangan nyo na magsisi. Repentance is not a shame. Ang repentance, pagpapakita po yan ng pagpapakumbaba. Ina-admit natin sa ating sarili na tayo'y makasalanan. We must repent earnestly until you realize that you are completely sinners and do not let even the smallest sins. Kinakailangan natin magsisi, kinakailangan natin pagsisihan na masigasig ang ating mga kasalanan hanggat mabatid natin sa ating sarili na tayo pala ay taong makasalanan. Kapag nabatid natin ito, kinakailangan kahit ang maliit na kasalanan ay hindi dumating sa atin. Third, he said that if you pray and strive to be holy, God will hear and heal you. Ibig sabihin, kapag sinabi niya sa atin na kapag tayo nananalangin, na tayo iproproklama o tayo maging banal, ang Diyos ay papakinggan tayo at papagalingin ang bawat isa sa atin. Therefore, when we pray for others, we must pray for the fundamental things. Praying for healing will not solve the problem originally. Gayunpaman, kapag tayo nananalangin para sa ibang mga tao, ipanalangin natin at iba't ibang mga bagay. Ipanalangin natin ang panalangin ng pagpapagaling ay hindi talaga tunay o kompletong magre-resolba sa ating mga problema. Remember, because if you go back to your old behavior after receiving healing, your healing will be no use to cure. Ibig sabihin, kung tayo ay babalik, kapag tayo nakatanggap ng kagalingan at bumalik muli sa ating dating kinagisnan, ang pagpapagaling sa atin ay kagaya nito, walang saysay. This is because if the fundamental problem of sin is not resolved, it is difficult to be saved because sin still remain. Unahin muna natin alisin ang ating mga kasalanan. Unahin muna natin talikdan ng mga kasamaan. Sa gayon, kumpleto tayong magkakaroon ng kagalingan. Therefore, healing should not be purpose. Jesus also told you not to sin anymore because your sins were forgiven. Ayan. Napakahalaga na tayo muna ipatawarin. Pabaguhin muna natin ang invisible world o yung spiritual world. Sa gayon, tayo ay mapapatawad. Basahin po natin. Awit 10:4, sinabi sa atin, the wicked man said with his proud face, the Lord does not observe this, and there is no God in all his thoughts. Wicked man think not observe this. Ayan. Ibig sabihin, if you think that God always observe you, you will not commit sin. He said that God disciplined those loved ones. Ibig sabihin, kung iniisip natin, kagaya nito yung Coram Deo life, o in front of God, hindi tayo makakagawa ng kahit na anong kasalanan kung meron tayong ganitong pag-iisip. Sinabi sa atin ng Diyos, dinidisiplina niya yung mga taong minamahal niya. Rather, if you are lazy in your life of faith and there is no problem, you should think about whether you are a person who has been abandoned by God. You must think deeply and repent. Ayun po, mahalaga to. Sinabi sa atin, kung tayo ay tatamad-tamad sa ating buhay pananampalataya at hindi tayo nakakaramdam ng kahit na anong pagsubok, isipin natin, tayo ba ay iniwan na ba ng ating Diyos Ama? Kinakailangan, pag naisip natin ito, manalangin tayo at magrepent sa lahat ng ating kasalanan. Sinabi sa atin sa Deuteronomy 10:13, and to keep the Lord's commandment and His statutes, which I am commanding you today for your good. Joel 2:14, who knows whether he will not turn and relent and leave the blessing behind him, even a grain offering and a drink offering for the Lord your God? Isa pa, Jeremiah 29:11,
For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and hope. Ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay pa rin ay nasa ilalim ng pag-ibig ng ating Diyos Ama. Lahat ng mga nabasa nating Biblia ay para po sa bawat isa sa atin. Lahat na nabasa natin sa Biblia para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen? Ito po. Tandaan natin ang mga key point ng mensahe. We must change invisible world to see changes on visible world. When we change invisible world, our real visible world can be changed by the power of God. Ayan. Kung babaguhin natin ang hindi nakikitang mundo sa mga nakikita na mundo, kapag binago natin ang hindi nakikitang mundo, ang ating tunay na mundo na ating nakikita ay magbabago din. So, magitan ng kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Paano o how? Una, realizing Bible to know God. Not only reading. Through reading Bible, we must know the heart of God. So magitan po ng pagbabasa ng Biblia, hindi lamang po basta-basa. Kinakailangan natin malaman kung ano nga po ba yung puso ng ating Diyos Ama sa magitan ng mga talata sa Biblia. Pangalawa, through prayer, we must know who we are and obey will of God. Ayan. So magitan ng panalangin, kinakailangan natin malaman kung sino tayo at sumunod tayo sa kalooban ng ating Diyos Ama. Pangatlo, love God with all our heart, soul, and mind. Pangatlo, ibigin natin ang ating Diyos na ating buong puso, kaluluwa, at pag-iisip. Ikaapat, love neighbor as yourself. There is no high law of God than this. Ayan. Wala nang ibang masihigit pa sa batas na ito. Remember, para sa panghuli, when we do not do like above, do change the invisible world, and finally, visible world can be changed for all. Prosperity, spiritually, physically, it can be answer our prayer. Amen, amen, amen. Ayan, palapaan natin ang ating Diyos Ama. Ibig sabihin, kapag ginawa natin yung lahat ng kanyang sinabi, baguhin natin ang lugar o mundo, spiritual world, at sa kaduluduluhan, tayo ay lalago, magsisiksik ng sagana sa ating spiritual at physical, at maaari ding makagkaroon tayo ng kasagutan sa ating panalangin. Pagpalain tayo lahat ng ating Diyos Ama. Maraming pong salamat. Tayo natin manalangin. Hallelujah, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa biyaya, pagkapalang ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Diyos Ama, pakiusap kayo pong kumilos sa bawat isa sa amin na baguhin namin ang spiritual na mundo, Ama. Maraming pong salamat. Dinadalangin namin to sa pangalan ng Jesucristo, namin tagapagligtas. Amen. Verse 1, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagkakas. Kaya po, habang tayo'y naawit, pag-isipan natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Pag-isipan natin kung bakit nga ba tayo hindi sinasagot ng ating Diyos Ama. Pag-isipan po natin kung bakit meron pa rin tayong maramdaman hanggang ngayon. Sa magitan mamaya sa panalangin ng pagsisi, pag-usap para mabago, mapakilos natin ang puso ng Diyos.
na kailangan tayo manalangin ng repentance prayer. Kahit gano'n pa man namin ipaliwanag ang repentance, hindi ito sasapat sa araw nito. Na kailangan tayo magsisi. Patawarin niyo po yan, mga kalipigin na nagkakas sa inyo.
Holy Spirit is working through repentance. Hingin po natin ang Espiritu ng pagsisisi, Spirit of repentance, Spirit of repentance. Hingin po natin Spirit of repentance. Ang Holy Spirit kikilos sa bawat puso natin. Repent is not a shame. Huwag tayo mahihiya na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Hallelujah, Father God. Shika na naman Diyos, sa mga winasak namin ng aming templo ng Diyos. Kung dinabihan namin ang templo ng Diyos. Kung kami po, Father God, ay patuloy na tutumi sa templo ng Diyos. Kung kami po ay humingi, Father God. Kung kami po ay sinira ang templo ng Diyos. Kung kami po, Father God, nagkaroon ng kasalanan ng pangangalunya, kasalanan ng pag-inom ng mga alak, kasalanan ng pag-iyosi, Father God, kasalanan, Father God, na kung saan na dumudulot sa amin ng kamatayan ng aming spiritual. Diyos naman, please, repentance, repent, Father God, please, tuturuan niyo po kami mag-repent sa gabing ito. Help us, Igara, Mayara, Sing, Purishi, Holy Spirit, let's pray for canceling contracting curses, binding every spirit. Let's pray out loud 3 times. Let's pray, Lord, Lord, palayasin natin ang mga gawa ng diablo sa tanan. Hallelujah, Father God. In the name of Jesus, we declare by the name of Jesus, enemy devil Satan, disturbing evil spirit, go away. Civil spirit, go away. Civil spirit, go away by the name of Jesus. In the name of Jesus, go away. I bind you by the name of Jesus. Ang lahat ng mga gawa ng kaaway ng diablo Satanas na kumikilos sa panging papawid nito. Ang lahat ng mga Lucifer's followers, by the name of Jesus, go away. I command you by the blood of Jesus. I declare, I proclaim by the blood of Jesus. I proclaim by the blood of Jesus. Go out, go out, go out. Deceive spirit, go out. Deceive spirit, go out. Sa mga gugulit dito, I bind the curses. I bind the curses. I bind the curses. I bind the contract.
receive our contract by the name of Jesus. Lord, we are free. We are free by the name of Jesus. We are free by the grace of God. Hallelujah, Lord. Help us to repent, hallelujah. Bless the mga Maria, help us to destroy the works of enemy, devil, Satan. Help us to bind them by the blood of Jesus. I command them by the blood of Jesus sa aming pamilya. Alam, Espiritu, na pagdistorbo, umalis ka sa aming pamilya. Espiritu, na pagdistorbo sa aming mga miyembro. By the blood of Jesus, Lord! By the blood of Jesus, go away! By the blood of Jesus, go away! Shila, out in the name of Jesus! Out in the name of Jesus! Lahat ng Espiritu na dumidisturbo sa aming pinansyal, out by the name of Jesus! Shigala ka siya na financial problem, out by the name of Jesus! Ora lang ka sila, Lord, biyara ka sila, ora na ba sila, ora na ba ka lang sila, ora na sila, bila ka sila, ora na sila, Jesus, hallelujah, bila na ba ka lang, ora sila, hallelujah, Jesus, by the blood of Jesus, go away, by the blood of Jesus, hallelujah, sila na kalabaw, ora lang ka sila, ora na sila, hallelujah, in the name of Jesus, by the name of Jesus, we proclaim. Gamitin natin ang word na proclaim. Gamitin natin ang word na proclaim and declare. By the name of Jesus, can you devil Satan, go away. Sa aming pamilya, go by the name of Jesus. Kasalanan, go by the name of Jesus. Wala ka sila, wala ka sila, God, by the name of Jesus, ang lahat ng espiritu ng kadayaan, espiritu ng pandaraya, espiritu ng walang kwentang salita, espiritu ng joking, by the blood of Jesus, God, ang espiritu ng kasalanan, God, by the blood of Jesus, espiritu ng temptation, go out, by the blood of Jesus, wala na kasila na wala sa lahat po natin mga kontrata, nakaaway na dyan sa tres, God, by the name of Jesus. Ora sila, ora ba, sila na ba, hallelujah, sa mga paniya, sila na ba, let's cry out one time, Lord. Let's pray eagerly for Reverend Sharon, her family and ministry. Lord! Hallelujah. Sa mga Jesus, we declare, we proclaim by the blood of Jesus, ang lahat ng dumidistorb espiritu, disturbing evil, disturbing Satan, disturbing devil, God, for Reverend Sharon. Umalis ka sa Reverend Sharon. Heart diseases, please go by the blood of Jesus. Hindi na kalawaliya mo siya. Wala siya, wala siya, wala siya, speaking tongue po tayo para sa Reverend Sharon. Panalangin po tayo, mas maigi mag-speaking tongue po tayo para mapanalangin natin ang ating Reverend Sharon. Ora siya, Holy Spirit, Lord, please, we need your presence, God. Holy Spirit,
Holy Spirit, your presence, oh God, your presence is here, hallelujah. Ano Sir David, Ma'am Jamie, paano yung sila na ba? Orat mo na ba siya na ba? Hallelujah, Holy Spirit, lead us. Holy Spirit, lead us. Holy Spirit, lead us. Hallelujah. Margarita, Taleng, Nanay Gemma, Sigunit Patasio, si Willie, Sonia, Memelta, Max, Sonia, Shoni, Nympha, Malu, Virginia, Juliet, Rolando, Lourdes, Edith, Trina, Eugenio, Pilar, Helen, Levi, Loloosang, hallelujah, Father God. Binigay niyo po mga tupang ito para po sa bawat isa sa amin, para pangalagaan sila. At ngayon, Father God, sila po ay dumarating sa taon na kung saan sila po ay tumatanda ng edad. Subalit, Father God, ang paglilingkod po sa inyo ay wala sa edad, Ama. Ang pagluwalhati sa inyo ay wala sa edad. Please help them to repent. Help them to receive the fire of the Holy Spirit. Help them, Diyos Ama, na ma-realize nila na kayo ay Diyos na buhay. Dahil sinabubuhay dahil po sa inyong pangalan. Dahil ang purpose ng buhay pa namin, Father God, ay para luwalhatiin po kayo, Ama. Ang purpose ng aming buhay, para sambahin kayo, Ama. Ngayon po po, pinapanalangin namin itong mga senior citizens namin, Father God. Please, Father God, by the grace of God, help them, Father God, na ma-realize nila na kami lahat ay makasalanan.
Realize namin na kami makasalanan. Realize namin, Diyos Ama, that I need you, Father. We need you, Jesus, in our life. We need you, Jesus, in the center of our lives, Father God. Habang kami nabubuhay, hindi namin alam kung kailan niyo po kami kukunin. Hindi namin alam kung kailan niyo po kami kukunin, Ama. So, hanggang sa panahon namin ngayon, we need to spend our remaining life to you, oh God. Maraming po salamat. Shira lang karabaya, Shira lang Holy Spirit, fall on us. Holy Spirit, fall on us. Shira lang karabaya, wala lang Shira lang karabaya, wala lang Shira lang. Shira lang karabaya, Shira lang karabaya, wala lang Shira lang karabaya, wala lang Shira lang karabaya, wala lang Shira lang karabaya, wala Shira lang receive fire with the Holy Spirit. Receive fire with the Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, Father, yung mga senior citizen, kahit hindi po namin sila ipanalangin, Father, alam ko po tama niyo po pag-ibig na sila po, Father, ganyan patuloy magkaroon ng biyaya, pagkapalaman na kung saan tulong po mula po sa iyo. So, Father, katulungan niyo po mga senior citizen po namin, Father, God, please feel free to learn with the power of Jesus, at pagtulungan niyo po sila, magkaroon po sila ng pananampalataya, Father, God, hallelujah, hallelujah, Father God, ngayon naman po ipanalangin natin ng mga abot nating kapatiran. Hallelujah, maraming napanalangin po namin. Pray for our brethren, those who are abroad. Hallelujah, sa mga pamensya. Maraming po sila sa iyo, pagkapalang ito. Diyos na magkakalangin po namin. Sir Jason Reyes, Jamie Kim, Eddie Tumol, Marjorie Dolphin, Maya Tyres, Rosalie Pierre, Chris Rodriguez, Mirasol Leone, Ezekiel Salisa, John Borromeo, Mirasol, Chelo, Cheska, Ato, Andreyes, Boysen, Uwe po namin sa Brother Alvin sa Egypt, si Josie Codebilba na sa abroad, Lina Lilian, Korea, Judy Reyes, hallelujah, Father, God, Preserve, the Municipal, Holy Spirit, Pila na naman, Pila Bishi na naman, Pila ba na, Pila ba siya na naman, 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 Pila ba
Please pray for these people. Panalangin natin mga tao ito. Hallelujah, Diyos sa mga Panginoon. Sa maraming po salamat sa kaya pagkapala. Dadalahin po namin ang Lord de Pedro, Gonzo de Pedro, Herson, Guy, Lorenzo, Guadalajara, Alvin, Father, ang asawa ng aming sister Heidi. Diyos sa mga Panginoon, please, Father, God, fill the Holy Spirit, Father, God, receive the salvation. Father, God, please receive the salvation. Father, God, hallelujah. Wala na ba siya? Nagabara, sila na barawa. Ila sila na barawa. Wala na sila na barawa. Wala na sila na barawa. Wala na sila na barawa. Natin
tayo sa financial. Let's cry out, Lord, one time. Let's pray. Lord! Hallelujah, Father God. Maraming po salamat sa biyaya pagkapalang ito ngayon nga pinadalayan po namin, Father God, ang pinansyal na pagkapala, Father God. Diyos ang mapilis, Father God. Tulungan niyo po ang mga kapatiran, ang mga miyembro po namin, Father God, na kung saan sila po magkaroon ng pagkapala sa pinansyal, makapagbigay ng wastong ikapo, ng buong ikapo, Father God. Sa gayon namin simbahan ay patuloy magkakaroon, Father God, ng kasaganaan, Father God, sa pinansyal. Please, Father God, ang tahanan niyo po ay naisip po namin, Father God, na kung saan ay patuloy po ito malaganap sa buong mundo, sa buong Pilipinas, Father God, sapagkat wala kaming ibang tinataas, kundi ang salita lamang ng Diyos, Ama. Please help them, help us, help this church, Father God, to receive financial blessing. Diyos, Ama, please help this church. Pagpalain niyo po yung mga kapatiran namin sa abroad, Father, na kung saan patuloy po sila mag-offer din po ng tithes sa pagayon, Father God, patuloy matulungan mga kapatiran na nangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bigas na pinansyal ng tulong, Father God. Please, Father God, help us, Father. Help this church to gain more finance blessing, Father God. Hallelujah. Shira, disturbing evil Satan, spirit, go away by the blood of Jesus. Hallelujah. Hila Shila Baranolaba, wala Shila Colabria Barayalo, wala Shila Baraya, Shila Bara, Hallelujah, Father God, Diyos sa mga pangarayan sa maraming po sila sa biyaya pagkapala, Father God. Please help us to receive fire with the Holy Spirit, fire with the Holy Spirit, receive fire with the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Shila Barabara, wala Shila Baraya, wala Shila Baraya, Father God. Maraming po salamat sa finance pa namin na napakahalaga, Father God, ng finance na pagkakat biyaya, Father God, sa magitan ng biyaya magkapala, Father God. Hallelujah, Father God. Shila Baraya, hallelujah, Father God. May panalangin po natin. Tayo po ay manalangin sa lahat ng area. I-drive out natin yung region spirit. Hallelujah, Diyos sa mga pangyayan. Sa lahat ngayon na pagdadalahin po namin ang lahat ng mga area. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5, Phase 8, Father God. In the name of Jesus, sa lahat ng gugulo spirito, Satan's working. By the blood of Jesus, go away. By the blood of Jesus, go away. Alam ng gugulo spirit, by the blood of Jesus, go away by the blood of Jesus. Hallelujah, Shila Barabia Baro. Wala Shila Barabia, wala Barabia, Shila Barabia, wala Barabia, Shila Barabia, Shila Barabia, wala Barabia, Shila Barabia, wala Barabia, Shila Barabia, by the blood of Jesus, go away. By the blood of Jesus, I bind you and those places, those areas by the blood of Jesus, go away. Help them to receive the power of the Holy Spirit. Hindi po, Father God, ang tenant sa bank, Golden Bill. Hindi po, Father God, ang ibang mga area, M1, M2, M3, sa GB1, Father God, sa City Lane, sa Costa, sa Green Gate, maging sa Kawit, Bacoor, Gentry, Pasig, Makati, kundi po sa abroad. By the name of Jesus, go away, region spirit, gumugulong si spirit, in the name of Jesus, go away, by the blood of Jesus, go away, by the blood of Jesus, go away. I bind you, I bind you by the blood of Jesus, I declare by the blood of Jesus, Father God. Pwede po, Father God, dadalahin po namin si Obito, si Odel, si Bloomy, si Leanne, si Clay, si Kim, Father God, dadalahin po namin sila. Those weak faithful, Father God, si Roman ng Phase 1, Father God, si Holy Spirit. And please, away for the Father God sa mga Holy Spirit. The Phase 2, Father God, si Sister Ivy, si Father Rafael, Father God, sa mga Sister Kim Oliver, Father God, please
Father God. Thank you po sila PJ, Francis, sila Hayan Lata, Father God. Si Shona, Father God, iba pa po sa Malalaman na sila na wala naman yung sila na wala naman sa phase 3 sila si Virginia, Helen, Sister Jerry, Father God, wala naman please of the principal Holy Spirit po, and to love you po, Father God, Sister Michelle, sila kaya Father God, iba pa mga bata po, Father God, please of the principal Holy Spirit, Father God, we are ma-share pati si Dave para phase 3, mga bata po doon, Father God, please of the principal Holy Spirit, sa phase 4 sila Gemma, Father God, Sister Gemma, please of the principal Holy Spirit, si Sister Father Hills, si Jean, Father God, si Karil, si Eddie, Father God, si Rina Lopez, Father God, si Roland, si Eddie, Father God, si Carlo, please of the principal Holy Spirit, Maria, Janet, Arlene, Father God, si RC, si Aris, Father God, si Joan, Bukit, Father God, Dinoy, Father God, please of the principal Holy Spirit, si Paz, si Magdalena, si Samuel, si Roberta, Father God, si Samuel, si Holy Spirit, si Estrella, Father God, at si Tess, Father God, at iba pa pa, Father God, wala na share, si Kuya Panchi, si Timotay, Father God, wala share, si Kuya Bonchi, si Ryan, Father God, si Michelle, si Kuya Darwin, Michelle, Father God, wala na share, throughout the tatlong beses the Lord, please receive from Holy Spirit and speaking tongue. Lord! 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 Hallelujah! Share ba? Lang tayo sa loob ng 5 minuto. 5 minuto ng fire of Holy Spirit. Hallelujah! Share ba? Hallelujah! Share ba? Hallelujah! Share ba? Fire of Holy Spirit. Please, fire of Holy Spirit. Please, fire of Holy Spirit. Holy Spirit, please, fall on us. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Let us to speak in tongue, to speak in tongue, to speak in tongue. Father God, hallelujah. Please, Holy Spirit, 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 please, we need your presence, oh God. We desire to sit back. Please fill us with the power of the Holy Spirit. Please be the Holy Spirit, your presence, oh God, please, your presence. Holy Spirit,
salamat sa pangalan ni Jesucristo, namin tagapagligtas. Amen. Palapahan natin ang ating Diyos Ama. Bago tayo magtapos, magpasalamat muna tayo kay Jesucristo sa magitan ng awiting ito. Kaya sa magitan ng awiting ito, ang pagtatapos na awitin, magpasalamat tayo lagi kay Jesus, kay Jesucristo, dahil sa Kanya buhay pa tayo. Hindi mahalaga yung oras na ating pagsamba, mahalaga kung paano natin i-act o ano yung kilos natin sa magitan ng pagsamba kay Jesus. Ngayon, mga kapatiran namin, magpasalamat tayo sa Kanya. Utang natin kay Jesus ang buhay natin, ang kaligtasan, ang biyaya para sa bawat isa sa atin. Natin sa Facebook Live na sumabay hanggang dulo. Maraming pong salamat. Pagpalain tayo lahat ng ating Diyos Ama. Maraming pong salamat po.